Hello everyone! Love reading po tayo. Yan. General or collective love reading lamang po ito. Hindi po to private reading. Hindi ito para sa isang tao lamang. Pero kung nakaka-relate ka, no, tumutugma sa iyo, baka nga siguro para sa itong reading na to. At huwag kang mag-alala kasi ito ay timeless reading din naman. Hindi po ito mag-expire kahit kailan po ito makarating sa inyo. Okay? Maraming salamat po sa pag-drop by dito sa aking page or channel para manood palagi ng mga readings ko. At kung bago po kayo dito, don't forget to subscribe, like, or follow. Sobrang na-appreciate ko po yung suporta ninyo. Whether kayo po ay nag-subscribe, nag-like, follow, nag-member, nag-avail ng subscription, nagpadala ng stars or super thanks. At kung lagi po kayong nag-share or hindi po kayo nag-share ng mga readings natin, malaking tulong din po yan. At kung hindi nyo po ini-skip yung mga ads, no? Sobrang na-appreciate ko po yan. Mga interesado po sa private reading ko, tignan nyo na lang po yung nakasulat sa screen or description. Take note, kayo po mismo magsasadya sa official page ko. Maging aware po kayo kasi marami na pong gumagaya sa akin, mga fake, no? Hindi porke pangalan ko yung picture ko, ako yun. Tignan nyo po muna pagkakaiba nung mga detalye, like kung ilan yung followers, no? Yung mga ganyan-ganyan. Hindi, tandaan nyo, pag merong unang mag-PM sa inyo, nag-message or nag-add friend, hindi po ako yun. Never po ako mauunang mag-PM. Kayo po ang magsasadya kung balak nyo pong mag-inquire or mag-book. Okay? Yun yung palatandaan ng mga gumagaya sa akin. Tignan na natin ano yung mga energies dito. Meron dito energy na ayaw niya magpalata, na kailangan niya yung person, or patay na patay siya doon, or mahal na mahal niya yun. Alam mo yun? Hindi ko alam kung pride yun, or paano ba, pagpapahalaga ba yan sa sarili? Hindi ko alam eh. Ano ba yung gustong i-project na itong person? So, bahala na kayo ha, mag-connect kung energy mo ba, energy ng person. Basta ako kaning nililitaw dito sa mga cards, ikikwento ko sa inyo. Okay? Oo. Yung isa kasi, kahit halimbawa gustong habulin, parang hindi niya gagawin eh. Parang meron siyang image or ego or pride na mine-maintain. Hindi magpapahalata yan na nasasaktan, hindi magpapahalata na patay, hindi magpapahalata na gustong maghabol. Alam mo yun? May ganong energy. Oo. So, alam mo na, magkaanuhan na, pero hindi magpapahalata. Meron ding energy dito na yung isa parang feeling niya, iniiwan siya sa ere, pinapabayaan, or inabando na siya. Yun yung lalong nakakapagpa-trigger dito sa person na to. Lalong hindi nakakatulong. Tapos yung isa naman parang nagmamataas ng pride, nagmamaganda, alam mo yun, nagmamatigas, ayan. Okay. Pero aminado na meron kayong chemistry na itong person na to Alam mo yun? Meron kayong some kind of spark sa inyong dalawa. Kaya lang pwedeng ma-pride yung isa o yun na nga ayaw, alam mo na, parang may ego or may pride. May matinding feelings naman or passion sa isa't isa. May chemistry. Or pareho nyo namang type yung isa't isa. Pareho nyo namang gusto or pareho nyo na-enjoy yung company ng isa't isa. No? Alam mo yun?
nandun yung chemistry. Ang problema, pwedeng hindi nagbibigayan or parang, okay, hindi ako yung mauuna. Parang ganun. Alam mo yun, yun feel ko na energy dito. But I feel like this relationship still has room to grow pa. Na pwede pang mabago to, pwede pang mag-grow, pwede pang mag-improve yung connection ninyo, mas tumatag pa in the future. Kasi nakikita ko there is evolution with the butterfly. And sabi ko nga, ang isang catalyst dito is yung magandang chemistry ninyo nitong person. If only na ma-manage nyo yung mga ano ninyo dito, yung kagaya niyan, yung parang naghihintayan or pride, yung mga ganun. Oo. Kasi pagka ganun, hindi pa evolve yung tao na yun. Kasi parang nagbibilangan pa or naghihintay pa, sino ba mauuna, ganyan. Ayoko nga, siya muna, parang ganun. Pero nakikita ko mag-evolve with the butterfly eh. So, andun yung possibility na pwede pang mas mag-mature ditong tao na to or yung relationship niyo mas maging matured or mas maging stable pa, mag-improve pa. Okay? So may lalalim pa to. Nasa sa ano na lang talaga ninyo kung hindi kayo magpapaka-selfish or paiiralin yung childish or pagiging ma-pride ninyo. Okay, yung isa rin kasi dito, hindi ko alam, pero parang pwedeng yung isa nasaktan na to sa past relationship or ex. Kaya siguro takot ng, alam mo yun, takot siyang mag-all out. Hindi ko alam kung sino sa inyo yan. Takot siya kasi nasaktan na yan eh. Yung iba dito takot ng, parang willing siyang mag-try, pero parang hindi niya ma-afford i-all out lahat yung puso niya or ibigay 100% kasi nga pwedeng na-traumatize na to. Sabi ko nga pwedeng hindi maganda yung pinanggalingan na relationship. Okay? Yung isa naman dito is not willing to yung isa naman dito is hindi naman siya nagmamadali. Okay? Yung isa dito, hindi naman siya nagmamadali. Bale, ang nakikita ko dito at first, may enjoy lang nyo lang muna yung isa't isa eh. So, parang siguro, nagsimula kayo ng, okay, try ko nga to kasi parang may something, pero ayoko munang ipusta yung puso ko. Ayoko munang ibigay lahat. Alam mo yun? Sige, tignan lang natin kung anong hanggang saan mararating, kung mag-work ba or hindi. Enjoyin lang yung moment, enjoyin lang yung company ng isa't isa, and then eventually, pwedeng nai-inlove na kayo and nag-e-evolve na yung connection ninyo into something serious. Okay? Kaya lang meron kasi nga ditong pwedeng hesitant or takot na mag-all out kasi nga pwedeng na-traumatize na siya sa past niya, sa ex niya, kasi nga hindi siguro maganda yung na-experience niya in the past. Yun yung nagbibigay ng limitation dito sa isang person. Yun yung nagbibigay ng limitation na para maabot yung full potential nitong relationship niyo kasi may mga fears, no? May takot na mag-all out yung isa dito. O pwedeng pareho kayong ganun eh. Ayaw din yung isa na maging vulnerable and yung isa takot din siyang ma-abandon or ma-trigger yung mga past traumas niya. So, pwedeng pareho kayong may mga past issues nito. Siguro yun lang yung pinaka blockage and kung mawo-workout ninyo yun, if in time, malalearn ninyo na makikilala nyo yung isa't isa and matatanggal nyo yung mga fears na yan, marireassure nyo yung isa't isa or mapapatunayan nyo. Therefore, yun na yung pinaka-height ng relationship ninyo kung magpapatuloy yung connection ninyo.
If only na mawo-workout ninyo or alam niyo yun, mapapatunayan niyo or marireassure niyo isa't isa hanggang tumagal yung connection ninyo. That is something na pwedeng ipoprove nyo pa lang sa isa't isa. Kasi nakikita ko mga bagay na hindi naman pwedeng madaliin dito eh. And then at the same time, yung isa naman dito, hindi naman talaga siya nagmamadali. Yung isa ganun din naman. Yung isa ganun din. No, willing mag-take ng risk. O, willing naman mag-take ng risk. Oo, yung isa dito pwedeng magkakaroon ng freedom eh. Kung dati parang hindi niya magawa yung mga ganitong bagay. No? So, nakikita ko dito unti-unti, siguro kailangan lang nung isa dito reassurance. Kailangan lang ma-build yung trust. Kailangan lang ma-prove na hindi siya iiwan, hindi siya tatarantaduhin, gagaguhin, lulukuhin, o gagamitin. Kasi ngayon yung issue nung isa dito. So, yun lang siguro yung parang hinihintay niya dito sa connection na to, kung sino man sa inyo yan. And pag na-prove na yun, sabi ko nga, ma-unlock ninyo yung full potential ninyong dalawa eh. Na kayo talaga ay may magandang chemistry, na mag-e-evolve talaga tong relationship. And I believe so, magkakaroon ng evolution yan with the butterfly card. Okay? Kasi maganda yung chemistry nyo nito eh. So, yun yung nakikita ko mga pwedeng, yung future ninyo or next na pwedeng mangyari dito. Pero yung isa dito parang may tendency, depende, parang tinitignan muna niya kung worth it ba to, or hanggang saan ba niya. Parang yung isa kasi dito parang may struggle din siya eh. Hindi ko alam kung may mga sagabal sa kanya, sa side niya, blockages, o may mga kumukontra, mga tao man yan or not, situation, no? Pero nakikita ko kasi dito, pwedeng isa mag-alangan siya eh. So, depende. Parang naghihintay lang din siya ng signs or confirmation dun sa isa sa inyo, kung dun pa lang madedetermine kung ilalaban niya ba o hindi. Okay? Pero, oo. Yun lang yung nakikita ko dito sa isang person dito, sa isa left side. Tignan na natin possible outcome if ever. You have the 7 of Cups. Okay. So, kung nagkakaroon ng period ng uncertainty, confusion dito, nakikita ko in the future, magiging outcome, makiklear na yung mga doubts na yan eh. Makiklear na yung mga agam-agam na yan. Yung hesitation na yan. So, ang nakikita ko dito is, oo, sa umpisa, pwedeng nangangapa pa kayo, pero eventually, magiging clear din sa inyong dalawa or sa'yo. No? Kung halimbawa, may mga options din sa paligid, no? Kasi possible na may iba ring options eh. Kaya lang nakikita ko dito, clearly, mafe-feel nitong tao na to or mafe-feel mo na talagang kayo yung para sa isa't isa. Unti-unting mawawala yung mga, sabi ko nga, di ba may mga blockages dito sa isa't isa o yung mga asungot, yung mga pampagulo rito. Eventually, makiklear out din yan. Mawawala na rin yung marireassure na rin tong isa dito eh. Kasi sabi ko nga, yung isa dito, inintay lang naman niya reassurance. And pag na-clear out na yun, sabi ko nga, yun na yung full potential ng connection ninyo. Okay? So, ang ganda naman ng reading, by the way. So, yung mga signs na meron dito, baka lang makarelate kayo, no? Pwedeng may Gemini, Libra, Aquarius, pwedeng may Aries, Leo, Sagittarius, pwede rin namang may Cancer, Scorpio, or Pisces. So, yan lang yung ating love reading. Sana po nagustuhan nyo. Don't forget to subscribe, like, follow, pa-share na rin. Take care. God bless. Babush.